Hyper Geek. I'm your host, Kuya Boss nga pala. Kamusta kayo mga tol? And we are back again, no? At ito yung gusto kong mapag-usapan natin, no? Dito na agad, no? Dahil patapos na yung taon, gagawin ko to ng episode kasi ito yung ayoko mawala dito sa Hyper Geek Podcast episode natin na to. Itong ritual na to o yung year-ender episode natin na to the games we played 2024 at yung season 2 wrap up natin for this year, no? At to jumpstart this episode mga tol, kwentuhan ko muna kayo. Marami akong baon na kwento kasi yung topic na yan mga tol, actually to the games we played 2024, Hyper Geek Season 2 Wrap, / The Game Awards, / Japan, / Deadpool and Wolverine, lahat na dito pare, no? Magkikwentuhan tayo dito hanggat sa maubusan ako ng kwento sa inyo, no? So just to jumpstart this episode mga tol, kwento ko kayo na maikli kasi nagbakasyon ako, diba? Galing ako ng Japan at pare, hanggang ngayon meron akong vacation blues dun sa Japan kasi napakaganda talaga, no? And sana yung mga kapwa gamers ko din, mga anime fan, makapunta doon, no, balang araw kasi it's the ultimate goal pare, no? Parang lahat kasi nang nandun sa Japan mga tol, parang lahat targeted sa'yo. Ultimo commercial sa trend ng isang bagong laro, isang billboard ads ng isang bagong anime, o isang toy store or gashapon store ng mga paborito nating geek-related franchise. Andun lahat pare, no? So parang hindi ako napagod o hindi ko naramdaman yung pagod kasi mas gusto kong pumunta sa iba't ibang mga lugar pa, no? Iba't ibang mga bagay pa. At kahit 2 linggo na ako doon mga tol, kulang pa rin pare, no? And sana makabalik ako agad-agad. Kumbaga, ang panata ko sa sarili ko para makapag-Japan ulit mga tol ay mag-iipon at babalik ulit. Mag-iipon at babalik ulit mga tol kasi napakaganda sa Japan, no? At may mga video pa akong hindi nalalabas kasi napaglipasan na rin ang oras, medyo na busy na naman tayo, pero yung mga maliliit na bagay na kwento lang na alam kong hindi naman magba-viral, meron akong video, lalabas ko pa rin kasi parte na yun ng kwento ko na gusto ko maikwento sa inyo, no? So hopefully ma-edit ko siya sa mga dito sa parating na holiday natin, no? Dami ko napuntahan and dami ko rin nabili na retro games na pag-usapan natin sa ibang topic, no? Pero yun, sa Japan, hindi lang sa anime ako natuwa, hindi lang sa games, sa pagkain, sa kultura at sa panahon, no? Kasi nagpunta ako doon autumn, taglagas, no? So malamig-lamig siya at ngayon snow na siya. Doon kasi ako nag-celebrate ng birthday. Yan, no? Doon sa Monster Hunter Cafe, no? Napakasaya pare, no? And actually yun yung naging stopper ko ng video uploading this year. Nung nagpunta ako ng Japan na hinto, although may mga nawala yung mga natatandaan, series nahinto, napunta ng Japan content ng konti, tas ngayon medyo sa vacation blues pa rin ako. Nagpunta ako ng Universal Studios, nagpunta ako ng Nintendo World, napakaganda, at napuntahan ko yung Harry Potter, no, which makes me more interested to play Hogwarts Legacy pare. Yun yung gusto kong italon talaga na storya kasi as of now yun yung nilalaro ko, no? Dahil nagkaroon ako ng sepangs kay Harry Potter, nagkaroon ako ng bruce kong laruin yung Hogwarts Legacy and nandun na ako sa part na nakuha ko yung Griffin. Hindi ko alam kung mahaba kasi itong laro na to, so hindi ko alam kung kailan yung part na makakapag Avada Kedavra ako dun sa game, no? And kasabay ng hype ko sa Harry Potter, lumabas din yung Harry Potter merch sa Miniso. At ngayon nagre-rewatch ako ng Harry Potter movies. So, Potterhead ako ngayon. Hindi to spoiler ng Hogwarts Legacy mga tol. Gusto ko lang ikwento na nandun yung hype ko ngayon, and at the same time looking back, ang ganda ng Harry Potter dati kasi through that movie, through that book, through that story, naparamdam sa atin nung series na yun kung paano maging wizard sa isang eskwelahan, no? Hindi man RPG type na wizard or Ragnarok type na wizard na nagkakas ng napakalaking mga spells. Ito yung isa sa mga movie na when it comes to being a wizard, no, na-immerse tayo dito sa Harry Potter, no? So, gets ko.
Ngayon actually, hindi ko alam kung ano yung the best. Meron akong the best na movie sa utak ko, Harry Potter, which is yung Prisoner of Azkaban, kasi sobrang idol ko si Sirius Black, si Gary Oldman, pare, si Robin, no? Napakagaling ng acting niya dito. What's life without a little risk? Yun yung favorite quote ko sa kanya bago siya madedo. Pero galing. Paborito ko yan. No? Naging paborito ko yan. At one point in time, naging Potterhead ako at nadala ko yung hype ko sa paglalaro na to nung Hogwarts Legacy. Kasi tinry ko yung Hogwarts Legacy before, hindi siya nag-work talaga eh. Parang, ang tamad ako, ganyan. Ngayon, pinapakinabangan ko yung hype ko nung nanggaling ako sa Japan. And ngayon, tayo ko na sinasabi to, pero ang tagal ko naging butas talaga yung Nintendo games kasi for the longest time, pare, wala akong platform, wala akong console ni Nintendo. So ngayon, nag-iisip akong kumuha ng Nintendo Switch Lite. Baka hindi ko mahintay yung Switch 2. Nakahiram ako noon ng Nintendo Switch, yung natatanggal yung para masaksak sa TV. Yung tatanggal yung Joy-Con. Kaya lang di siya nag-work sa akin kasi gusto ko maghiga gaming, pero sa part na ang bigat pala ng LED screen, hindi ko siya magawa. So, nakapatong pa rin siya sa unan. So, iniisip ko, since wala naman din ako magiging kalaro, palagay ko, sa bahay, iniisip kong kumuha ng Nintendo Switch Lite. Baka hindi ko na maantay yung Switch 2 kasi feeling ko kung lalabas man agad yon, hindi pa ganun kalaki yung library ng games at wala pa tayong pinag-uusapan kung backwards compatible ba yung mga previous Nintendo games. Which is sana mangyari, no? So, yun yung nadadala sa akin ng hype ng pagpunta ko sa Japan, pare. Yun yung jumpstart natin dito sa episode na to, mga tol. At nakita nyo naman, di ba? With the Game Awards, naglabas na lahat ng wrap-up, kahit Spotify wrap-up meron. Siyempre, meron din tayong PlayStation wrap-up na gusto ko ikwento sa inyo kasi ano ba yung mga nalaro nyo this year, mga tol? Kaya naman natatanungin ko, looking back mula January, ang gaganda ng mga games na nilabas this year. Ang haba din ng nilabas na game this year. Napakarami natin pinagpilian, no? Sinimulan tayo ng Infinite Wealth nung first quarter, 'di ba? Persona 3 Reload. Yan yung mga naunang inilabas eh, 'di ba? Sega agad yung namayagpag eh. Nung first quarter natin ng paglalaro at sinimulan tayo ng Final Fantasy 7 Rebirth nung nilabas siya nung leap year, February 28, 2023, pare. Nagkaroon ng launch party or launch event sa SM North EDSA kung saan we were graced by the presence of Naoki Hamaguchi, no? Isa sa 3 direktor ng Final Fantasy 7 Rebirth kasi 'di ba 3 'yon, the great Tetsuya Nomura, Kitase, kung di ako nagkakamali, at si Naoki Hamaguchi, no? So 3 sila na nag-direct na to at si Naoki Hamaguchi na napaka-humble nandun sa event. Kung di ako nagkakamali, mga tol, I think that was the first time na nagkaroon si Square Enix ng event sa atin dito sa Pilipinas, kung saan nagpadala sila ng direktor para, alam mo yun, i-hype tayo dun sa launch party, no? So gumawa sila ng gold saucer replica na maliit lang doon sa SM North EDSA kung saan may mga minigame, nandun yung bagon ng Ferris wheel kung saan makikipag-date ka usually at pwede ka nilang picturean. May minigame din yung binabaril-baril doon sa sambang part yun. Basta doon sa beach part nung Rebirth, yung may minigame doon na parang babaril-baril ka tapos magkaka-points ka. Meron ding replica doon sa sa event, no? And merong Chocobo Stop replica din na pwede ka mag-picture. And we were also graced by Alodia, no? Isa sa mga representative natin as Final Fantasy fans dito sa Pilipinas kahit noong mga panahong hindi pa uso mag-content, vocal na yan si Alodia na Final Fantasy fan. Kita nyo naman yung wedding niya. At lately, siya, no? Di pa nanganganak, buntis na si Boss A, no? Or si Boss Alodia. Kasama niya rin si Ashley during the event. Meron tayong video noon, pero for some reason hindi ko na siya na-edit. Talagang in-enjoy ko na lang yung moment hanggat naiwan na yung video talaga, no? Pag gumagawa kasi ako ng video event, wala masyado na nanonood. Hindi ko alam kung ba't di sila interesado, pero napakasaya niyang gawan, pare, kasi nai-immortalize ko yung kwento
doon sa mga gaming events na yon, kahit hindi siya kinakagat ng ibang tao or hindi ganun pinapanood compared sa natatandaan series natin. Gusto ko siyang gawan, pero nung ginawan ko yung Sega Atlus event natin, hindi pumatok. So parang, sige, wag na lang. Dito ko na lang ikukwento sa podcast, no, kung gaano ka lupit yung ano na yun, event na yun, na kasama ko si Naoki Hamaguchi, si Alodia sa isang picture kung saan natakpan ako ng naka-peace sign na fan. At nagkaroon ako ng libreng poster, no, na official poster nung Final Fantasy 7 Rebirth, no. Napakasaya nung event na yun, pare. And I think hindi siya mangyayari kung hindi nakipag-collab si Square Enix kay Bandai Namco. Kasi yung event na yun, guys, Bandai Namco Entertainment / Square Enix. So that's what made the event possible. So si Bandai Namco pa din yung isa sa mga pwede natin pasalamatan because of that. Ngayon, as we go all out, mga tol, ito na, no, pag-usapan natin yung mga nangyari this year, yung The Game Awards at yung mga nalaro natin. No? Simulan ko muna sa wrap-up bago tayo magpunta sa The Game Awards, pare. Maganda ba yun? Sige, hindi. Magpunta na muna tayo sa The Game Awards. Mas gusto ko mapag-usapan to. Ito, halo-halo na to, mga tol. No? Naglagay lang ako ng mga notes dito kung ano yung babanggitin ko. Thoughts, trailer, hype moments, Game of the Year, at basta, doon tayo ikot, mga tol. Simulan ko dito kasi dito naman din nagsimula yung yung The Game Awards, no. Nung lumabas si Troy Baker, syempre nag-announce ng Indiana Jones, 'di ba? Lumabas din si Harrison Ford. Kita mo yung crowd ng The Game Awards talagang na-hype, no. Honestly, mga tol, wala sa radar ko na may ginagawang Indiana Jones na game si Troy Baker. Di ko alam ba't di lumabas sa timeline ko, sa announcement sa akin, pero na-hype ako dito sa game na to, no, at dadagdag ko to sa backlog ko kasi Troy Baker to, pare, no, way back nung wala pang Uncharted, di ba, yung lagi natin bigkas, ito yung Indiana Jones natin ito yung Nathan Drake natin, even before Nathan Drake was released, si Indiana Jones, pare, ito yung counterpart ni Tomb Raider, di ba, and kung si Troy Baker ang gaganap dyan, malaki tiwala ko dyan, pare, kasi iyan yung top 1 ko na idol na voice actor when it comes to the industry. So, put it on the list, pare. Yung Indiana Jones na yan, lalaroin natin yan, no. Next naman na naisip ko na hype moment din, ito, ginawa na nila, nagawa ko na kasi ito ng video, so baka familiar na kayo. In-announce si Clive sa Tekken 8, no, which is Tekken 8 na nalo ng best fighting game this year. Ang ganda rin talaga, mga tol, nung bumili ako ng Tekken 8, na-enjoy ko siya. Yung maikling kwento na yon na Angel versus Devil, parang may pagka-RPG pa yung pagkakakwento, yung nirelease si Reina, sobrang hype. Sobrang hype ko, pare, nung nilaro ko yung story mode ng Tekken 8. And napakaganda niya. Wala akong masabi, no? And I can say this sa part ng isang casual gamer. Paano pa dun sa mga pro player? Paano pa dun sa mga talagang addict mag-Tekken na talagang nilalaan yung buhay nila para maging Tekken God? Meron akong isang tropa na talagang maganda din yung feedback niya sa Tekken 8. Galing. No, ang galing, no? Masaya na nakasuporta ako sa Tekken 8 and lalabas pa nila si Clive. Di ko alam na nagkaroon ng backlash to kasi si Tifa daw yung inaasahan nila. Which is, I think, malabong mangyari kasi pinoprotektahan, I think, ni Square Enix si Tifa yung image ni Tifa, no, para mapunta sa Tekken, no, at di ko alam kung magiging posible yon, pero wala, daming sim kay Tifa, di ba? Okay, Clive, okay, ang ganda nung ang ganda nung pagkakalatag sa atin sa trailer, and at the same time, parang bumagay siya, lalo na nung kalaban niya si Jin kasama. May pagkakaparehas lang yung moveset niya kay Noctis, kasi pareha silang gumagamit ng espada. Pero every time maririnig ko si Clive, tapos yung Find the Flame, may sapak pa din, pare. May sapak pa rin, no? So grabe yan laro na yan. At nilabas din naman yung DLC this year. Mamaya pag-uusapan natin yung sa wrap-up ko, no? Kasi lumabas din yung sa wrap-up ko. Ito, mga tol, pag-usapan natin. Punta tayo ng isang controversial ng konti. Doon sa Intergalactic.
Sa dami ng woke shit ngayon na article, na mga comments and all, hindi ko na alam kung ano ibig sabihin ng woke, pare. Pero ito yung personal ko na comment dito sa Intergalactic. Okay, sige, Naughty Dog. Pero dun sa trailer, mga tol, hindi niya ako nakuha. Maybe it was the presentation. Pero hindi ako naging interesado. Not unlike dun sa Project Century, pare. Kasi when it comes to that Project Century, pinakita yung fighting scene, pinakita yung gameplay, pinakita yung ganda ng itsura ng environment, no? Yung magiging graphics, yung settings. Tapos putang ina, pagkalabas ng RGG, may pump hype song bigla. 10, ganon. So, knowing RGG, di ba? With the gravitas sila sa gantong klaseng laro. Di ko alam kung may tali ba to sa pass ng Omi Alliance, pass ni Kiryu, pass ng, di ko alam kung totally different IP siya. Sana, no? Or kung may dugtong to sa Like a Dragon. Di natin alam. Pero pare, yung resume ni Sega or yung resume na ginagawa ni RGG, ni Atlus ngayon, this year, tangina, sa sobrang active nila sa Pilipinas, pare, wala akong naramdaman kundi hype dito sa Project Century, no? Compared do sa Intergalactic na parang binigay nila sa tao yung magiging reaction. Wala masyadong gameplay, more on cinematics, mabagal na intro, kaya hindi ako masyado na hype. Hindi dahil sabihin nating sa gender nung nilabas na tao na kalbo na babae, hindi dahil doon. Hindi lang talaga ako naging interesado doon sa sa tawag dito, sa trailer. Sana tigilan na ng mga tao yung mga woke shit na yan, no? Kasi itawid ko dito, pare, ewan ko kung putang inang masasabi pa rin nilang woke to, yung in-announce yung Witcher 4. Kasi it all makes sense. Lalo na kung nalaro niyo Witcher 3. It all makes sense na si Ciri yung maging bida. Tangina, kung maging woke pa yan sa paningin ng mga woke culture, hindi ko na alam, no? Alam ko may notion or nasa libro, canon, na walang Witcher na babae. Pero hindi naman yun yung sinundan ng game, eh. Diba? May sariling story yung game. Base lang siya dun sa libro. Diba? And it makes sense na siya yung magiging bida dito. No? Makes sense din na medyo tumanda si Ciri kasi imposible naman maging kamukha niya yung kasing cute na dalagang Ciri sa Witcher 3. Pero ang ganda ng presentation. Pare. Yun eh. Ganun ko tinitignan, pare. Hinuhusgahan ko yung mga trailer based on what it is. Hindi dahil ko ano yung representation niya. Diba? Tigilan niyo yung Ghost of Yotei. Tangina nyo. Sorry, wala akong kaaway, no? Ewan ko yung mga woke na yan. Kung maganda yung laro, hayaan nyo sila. Hayaan nyo yung mga developers, hayaan nyo yung mga publishers gumawa ng game. At kung lumabas na yung game, kung pangit, edi pangit. Diba? Kung maganda, edi maganda. Nasa execution yan. Huwag nyong i-hinder yung creativity ng mga developers. Kasi it all boils down to execution. Pasada ako na konti. Last point na sa woke shit. Bakit sa Persona di kayo galit? When it comes to social issues, when it comes to mga ganyan, woke shit. Diba? Ba't di kayo galit? Bakit? Kasi ang ganda ng latag. Kasi nasa storya. Kasi naatake ng maganda, naatake ng mabuti. Yun ang sinasabi ko, pare. Na kung maganda, hayaan nyo. Kung maganda, hayaan nyo. At kung hindi maganda, nandun yun mismo sa laro. No, hayaan nyo yung mga ibang director kasi lalabas yung maganda at pangit na laro. Yun lang yun eh. Yun lang yun. Huwag kayo masyadong ma-hyper or ma-trigger sa mga kung sinong gender yung bida sa isang laro. Huwag nyo nun pagbasihan. Pagbasihan nyo kung maganda yung laro o hindi. Yun lang. Ay, ako. Balik tayo sa The Game Awards. Marami ako napansin, mga tol, na hindi natuwa sa The Game Awards when it comes to the comment, lalo to sa mga nasa ibang bansa, no, hindi Pinoy, yung mga ibang content creator, ibang mga nagko-comment din na hindi natuwa sa The Game Awards. Kesyo Jeff Keighley is making fun of himself, kesyo napakaraming advertisement. I would agree on some parts. Ito isang nitpick ko.
nanalo ng best ongoing game. Tama ba? Yung Helldivers 2, which is hindi dapat kasi kakalabas lang niya this year. 'Di ba dapat ang nanalo ng best ongoing game ay yung mga games na matagal lang na-release pero tuloy pa rin when it comes to patch notes, when it comes to lalo kapag online, 'di ba? When it comes to the support, ganon. Like Final Fantasy 14, mga ganyan, 'di ba? Monster Hunter siguro. Yun yung mga pwede sanang manalo, no? Hindi yung kakalabas lang na nanalo. I would also agree na mas maraming marketing ads compared sa totoong game. There are also some people na kinokompare the Game Awards sa previous E3. May mga valid points talaga mga tol. Pero ako, when I watch the Game Awards, I expect nothing watching it. Kaya hindi ako gano'n na-disappoint. At to be frank with you guys, to be honest with you, na-enjoy ko yung the Game Awards. May ups and downs siya sa akin kaya na-enjoy ko siya. May mga cellphone moments, oo. Hindi naman lahat all the high pero mas na-enjoy ko yung the Game Awards this year kaysa last year. Hindi ko maalala yung nangyari last year actually, pero this year nandun pa si Kojima and tatalong ko na ba sa Game of the Year? Hindi pa no. Dito muna most anticipated game pare. Ayan na to, sa close na to. Pero ang ganda ng mga anticipated games natin. At ang ganda rin ng mga existing games natin ngayon, guys. Wukong, Metaphor Fantasio, Persona 3 Reload, Infinite Wealth, Rebirth. Pare, pansin ko lang past 2 years, kapag may Final Fantasy, kahit nung nilabas yung Final Fantasy 7 Remake, kapag may mainline Final Fantasy, walang umaagaw sa best soundtrack or music during that year. Kung meron man, near. Pero kung may Final Fantasy pare, matik. Matik, no? Hindi ko alam na yung time ba na nirelease yung Persona 5 may mainline ng Final Fantasy, hindi ko pa na-search. Pero ang alam ko wala. Ang alam nanalo FF16 when it comes to OST kahit di naging Game of the Year. Ngayon naman Rebirth. And hands down talaga pare. Doon na kilala ang Final Fantasy natin 'di ba? And as a Final Fantasy fan, happy ako na nakuha 'yon nung Rebirth, no. Ngayon, sa mga nominees mga tol, share ko na rin yung input ko dito. Totoo, I would agree. Dapat may sarili talagang category yung mga DLCs and on some part dapat yung remakes din. Kasi yung Game of the Year dapat talaga para siya sa mga bagong laro. No, bagong laro siya para mapunta sa radar yung ibang mga laro na magaganda pero wala sa spotlight or hindi masyado na pag-uusapan. 'Di ba? Gaya niyang Balatro, 'di ba? Umingay bigla yung Balatro ni. Wala yan sa radar ko, mga tol, honestly, and hindi ko pa rin siya nalalaro. Pero it goes to show, 'di ba? Pag nanonominate yung isang game, lalo kapag ganyang gravitas ng event like the Game Awards, maku-curious yung mga tao May manta-trash talk, may ibang mga hindi magiging masaya, 'di ba? Pero eventually alam nila, no? At isa-search nila yan, nandoon yung curiosity lalabas. So sana yung Elden Ring, yung DLC, nagkaroon na lang siya ng ibang segment para hindi na siya nakiagaw dun sa iba. Kasi nanalo na lang ng Game of the Year. Hindi niya na kailangan yun, no? Andyan yung Stellar Blade, bakit wala? 'Di ba? Helldivers 2, bakit wala? Ang dami pang magagandang games. Yung Infinite Wealth, debatable kung isasama nyo, no? Pero when it comes to those games, pare, ang daming games na nilabas this year na sobrang gaganda. Ayoko na pumunta sa website ng The Game Awards, no? Hahaba pa tayo. Doon na lang sa mga naaalala ko, pare, no? And sino pa ba mga lumabas? Ayun pa. When it comes to adaptation, nandun yung Arcane, yung Fallout. Nanalo. Made me curious about the game. Siguro sisimulan ko muna yung game bago ko panoorin yung series kasi yun yung napansin ko sa series mas marami kang hindi mag-gets pag hindi mo napanood. Not unlike sa Edge Runners. Talaga na ang ganda ng execution. So hindi ko alam. Let me know guys if okay panoorin yung Fallout even doon sa mga tao na hindi pa nakakapaglaro nung series, no. And yung Arcane din hindi ko pa nasisimulan.
Ano pa ba? Napakarami pang magandang mapag-usapan sa The Game Awards, mga tol. Pero so far, yun yung mga naalala ko. Balik tayo ng hype moments konti. Project Century, Split Fiction. Ito kasi, wala akong kalaro sa It Takes Two, kaya kahit hype ako sa Split Fiction, hindi ko masabing kaya ko siyang malaro. Hindi ko siya kayang masabing malaro kasi wala akong kalaro, no. Pero ang kinaganda nung bumalik si Joseph Fares, di ko alam na nawala siya, no. Nung bumalik siya, may bago uli na game, tapos hindi mo kailangan bumili ng dalawang game. Yun yung isa sa mga highlight doon na nabanggit. Sayang hindi nalala si Brianna White, no. Yung isang game lang yung kailangan mo para makapaglaro kayong dalawa. Yan, maganda yan, no. At mukhang promising yung game kasi siya yung isa parang medieval, yung isa retro, parang gano'n. Basta magkaibang setting, yung pwede nyo puntahan pareho. Tapos napakaraming variety. Kumbaga, hindi na lang ata nag-focus sa isang setting yung laro. So yun yung doon ako natuwa pare sa Split Fiction. Sa pa ba? When it comes to the Game Awards, punta na ba ako sa Game of the Year? Teka lang mga tol. Quick fact check lang ako kung sino yung mga nanalo sa The Game Awards. Ayoko may makalimutan. Yung Senua's Saga Hellblade. Maganda ba siya? Kasi pumasok siya sa listahan ko ng dapat laruin, pare, kasi hindi ko alam pero ang ganda niya. No, nanalo, ang dami na palanunan at nabalitaan ko maikli lang daw yung game. Kaya feeling ko one of these days dadaanan ko tong laro na to, no, kasi mukhang promising siya. Nanalo ng 'di ba, yung best performance yung sa Senua's Saga Hellblade. And best mobile game, pare, ito. Hindi ko pa nababanggit sa inyo. Parang matik pag may nanonominate na mobile game na Game of the Year, matik siya yung best mobile game, which is yung Balatro. Pero pare, Zenless Zone Zero, na nagulat ako nasa Player's Choice. Nasa nominated siya ng Player's Choice. Diba nanalo ang Black Myth Wukong. Andun yung Zenless Zone Zero, pare. So mabuhay ang mga kapwa. Zenless Zone Zero, no? Napakalupit, pare. And isa to sa mga na-enjoy kong laro during the year. And best BRAR game, ito, Arkham Shadow. Wala pa akong meta quest, kaya hindi ko pa masabi kung ano to. Yun, pare. Punta na tayo sa Game of the Year, no? Sa dami ng mga laro na magaganda this year, kakaunti lang yung mga nalaro ko. At isa sa mga nalaro ko na nasa nominee, mga tol, ay yung Rebirth. I think familiar na kayo dito, lalo na kung nakinig kayo ng previous episode regarding sa oras sa paglalaro. Maganda yung Rebirth, guys. Pero I think this is on my personal experience, masyadong mahaba yung game at napaka-dragging ng ibang side quest na paulit-ulit. Ultimo sa cutscene, mga tol, nasa dulo na, nasa climax na, pinaglalakad pa ako nung game. Ano yun? Yun yung part ni Zack sa dulo. Naging anticlimactic sa akin yung naging ending nung game. Hindi ako mag-i-spoil ulit, mga tol. Kasi ang gulo na nung nangyayari. May nabasa ako na parang yung mga developers, binigay nila sa tao yung magiging interpretation. Hindi siya nag-work sa akin kasi alam niyo yun, may part na sana when it comes to yung Aerith part, nakakayak yun eh. Makukuha ako nun sana kung nailatag ng tama yung eksena. So kahit ang ganda ng Rebirth, guys, kahit natapos ko siya, una, hindi ako naging masaya sa laki ng kinain niya sa aking oras ng paglalaro kasi feeling ko kaya maging maganda nung game kahit di siya ganun kahaba. Sana hinaba niya lang niya yon dun sa optional side. Dun sa optional, sa side quest, dun na lang niya sana pinalawak pa. Hindi na sa mismong main game. Yun yung isang gripe ko doon, kaya mga tol, hindi ko binigay yung boto ko sa Rebirth. No? Same thing with Infinite Wealth. Alam ko hindi siya Game of the Year nominee, mga tol, pero same din, no? Masyadong mahaba yung Infinite Wealth. Mas lalo yon when it comes to the game length kasi ang dami dong reuse asset. Reuse asset gusto ko talaga no?
ang haba nung ibang games, no? Yung binoto ko sa The Game Awards, mga tol, actually pinamigay ko or binigay ko yung boto ko dito sa laro na to kung saan naniwala ako na may potential or naniwala ako na gusto ko ipanalo. Pare, which is sa Astrobot. Nalaro ko or pidlat ko yung Astro's Playroom this year in anticipation with Astrobot. Inabutan ako ng The Game Awards kaya hindi ko pa siya nalaro. Pero doon ko binigay yung boto ko, mga tol, kasi when it comes to the game, when it comes to us having fun, ilayo mo yung passion, ilayo mo yung lore, ilayo mo yung oras, kung napakaraming oras ang paglalaro. Ang goal ng game, mag-enjoy. Ang goal ng game, maging masaya lang lahat. No? At binigay ko sa kanya yung boto ko kasi ganun yung mga gusto kong klase ng laro at hinahanap na laro this year. Napunta ako ng Dino Crisis, mga tol. Napunta ako ng The Man Who Erases Name. Napunta ako ng Shadow of the Colossus. Yan yung mga nilaro ko this year. And I'm super happy na nanalo yung Astrobot. Kasi it goes to show, mga tol, na may mga tao, may mga gamers din na ganun yung klase ng laro. Na namimiss yung mga platformer, na namimiss yung mga maikling laro lang at kaya nilang laruin yung laro, balikan yung laro kung kailan nila gusto. No, labas mo yung mga maihirap na laro, mga mahabang laro na kasama sa nominado at kahit hindi nominado. Sobrang deserving lahat. Kahit yung Wukong, pare. Honestly, ang hula kong mananalo na Game of the Year, Wukong eh. Kasi ang ganda talaga ng Wukong pinapanood ko, no? Although hindi ko pa siya nalalaro, kitang-kita mo yung ganda talaga ng game. Potential talaga ng game manalo. Pero, binato ko yung boto ko sa Astrobot. Kasi, yun yung mga games na hinahanap ko lately, mga tol. Mamaya malalaman nyo sa wrap-up kung saan ako humuhugot, no? And I'm super happy na nanalo yung Astrobot. Sana may mga ganong klase na hindi na i-equate yung haba ng laro sa ganda niya. Na kahit maikli yung laro, mga tol, andun yung enjoyment, andun yung masayang factor na naglilinger sa'yo kasi ang ikli lang. Yung mga ganong klaseng laro sa akin na ang ikli lang, kaya nga hanggang ngayon gusto ko siyang laruin kahit tapos ko na. Nasa isip ko siya na ang ganda niya kahit tapos ko na. Binato ko na ibang mga laro, mga tol. Pero ang nasa isip ko, yung bidang-bida sa akin ngayon, yung 3 Spider-Man ng Insomniac. Lalo yung Marvel Spider-Man 2. Napakaikli lang nun, guys. Pero yung Marvel Spider-Man na yun, mga tol, kahit yung Platinum na yun, gusto ko siyang ulitin. Kahit dun sa second account ko, ganun naglinger sa akin yung laro kasi maikli lang siya and it was all the hype for me while playing the game. Ang saya. So excited na akong malaro yung Astrobot, pare. Paggugugulan ko siya ng oras this Christmas, this year end, this vacation. Sobrang excited na akong malaro ito, pare, and hindi ako nagsisi na ito yung binoto ko sa Game of the Year. Kayo, mga tol, anong binoto yung Game of the Year? Feel free to comment, to share. Kung ano yung mga games na gusto nyo ipaglaban, no? Subjective na to, mga tol, kasi may nanalo naman na. Pero gusto ko namang marinig yung perspective ng Souls player, perspective ng talagang nag-grind ng laro this year, or perspective ng taong bumoto sa Metaphor Fantasio. Kasi hindi ko pa rin siya tapos. Nasimulan ko pa lang siya, sinisipat-sipat ko pa lang. Hindi pa na-attach sa akin yung game kasi open ako sa inyo, mga tol, di ba? Mahina ako or hindi ako masyadong nakukuha ng mga medieval games. Kaya hindi ko pa rin natutuloy-tuloy yung Metaphor Fantasio. Although inuna ko siya laruin kesa sa Persona 3 kasi akala ko matatapos ko siya bago matapos yung The Game Awards, pero it is what it is, pare. Punta natin yung wrap-up ko, mga tol. Ito, nag-ready na ako ng PlayStation slideshow sa inyo, na para mapakita ko sa inyo kasi last time nag-wrap up ako, ni-wrap ko lang eh. Hindi ko napakita sa inyo kung ano yung mga gusto kong ikwento. So papasadahan ko, mga tol, sa main account ko muna tayo. Dalawa kasi account ko, mga tol. Yung main account ko is EU or R2. Kaya hindi ko siya ma-PS Plusan, hindi ko siya magamit sa multiplayer. At yung second account ko ay Singapore na. Yun na yung tama, no? Doon ako nagsizenla Zone Zero. So, puntahan natin. Pakita ko sa inyo, mga tol.
Again, iniisa-isa ko, dami kong kwento kasi hindi ko siya nagawan all throughout nung lumalabas tong mga episode na to. Gaming. Yan! Okay. Sa wrap-up ko mga tol, Thunderweb, no? Ito yung main account ko. Punta natin, pasadahan lang natin na mabilis. First game ko, Resident Evil 4. This was the time na sinusunod ko yung DLC ni Ada Wong. Or, na-miss ko yung game, binalikan ko. Ang ganda talaga ng RE4, guys. Sinaglit ko lang kasi to. Pero ang ganda ng yung pagkaka-remake nito, napakaganda. Kaya I think ito yung unang game ko hindi. Sorry, hindi. Tinapos ko pala siya. Ito yung game ko nung December hanggang first week of January. Ito yung pang New Year ko. Tinapos ko to. Okay, sorry, hindi yung DLC. Ito yung tinapos kong game during that time. Kaya ito yung first game ko, which is sobrang goods, pare. Ashley, solid. Shout out kay Ella Preya. Okay, tuloy. Top 5 games. Ang dami na oras, pare. Pasada ko lang mga ikli, no? Kwento ko sa inyo. Infinite Wealth. Ang ina mo. Final Fantasy 7 Rebirth. Pareha sila, 77 hours. The Man Who Erases Name. Platinum ko yan, mga tol. Sobrang na-enjoy ko yan. Yan yung peak gameplay sa akin ng Like a Dragon game kasi hindi yan turn-based. No? Yan yung gustong-gusto ko. Yun ang bubugbog ako. Tapos agent pa si Kiryu. Napaka-angas yan, pare. And I dig those kinds of games, no? GTA 4 kasi nag-multiplayer kami ng mga tropa dito nung nalibre to. Kasi nalibre to nung di ko alam kung libre pa rin siya ngayon sa PS Plus, pero nalibre to kasi nga in anticipation with GTA 5. At pare, lang ako when it comes to GTA, nandun pa rin yung yung ganda. Lalo pag may kasama ka maglaro talaga. Yung walang katapusang heist, preparation, magpapayaman, negosyo. Ginawa ko na yun before sa PC, ginawa ko na yun before sa RP. Ayan, nandito na naman ako. Kasi kasama ko yung mga tropa ko, no? Pakaganda. At ito, utak ko to sa sarili ko malaro. Wala ko naintindihan sa storya, pero ang saya ng gameplay niya. Kingdom Hearts 3. Isa yan sa mga masayang laro ko this year. Kasi guys, kahit ini-skip ko na yung mga dialogue. Pag nando na sa labanan, pucha, yung gameplay talaga, numura, pagaling mo. No, manghataw ng Keyblade kung ano mang form ni Sora, napakaganda, no? Lalo na yung mga part na nandun ako sa Toy Story, nandun ako sa part na kasama ko si Baymax. Sarap. Sarap pa ang sarap laruin, no? Kasi rin ako kahit papaano Disney kid din ako kaya na-appreciate ko yung Kingdom Hearts 3 at matagal ko naging backlog yan. At least masabi ko yung mainline ng Kingdom Hearts na laro ko. Hindi ko nalaro yung sa card game yung Birth by Sleep ba yon? Tinamad ako kasi kahit curious ako dun sa story hindi na ako nag-enjoy. So solid. Ano pa ba? May part din dyan nakasama ko si Hercules, Monsters Inc. Andyan din, no? Isa sa mga paborito kong Disney yun. So, Kingdom Hearts 3 pare. Next tayo. Given RPG player. Ito na yung isa-isahin natin mga tol. Ito medyo nang hinayang ako kasi nilaro ko to nung libre pa siya sa PS Plus. Kaya lang hindi ko natapos. Andun ako sa part umusog pa ng konti pero nagkaroon na ng sariling village si Garl na pinangalan sa kanya. Doon ako nahinto. Sayang hindi ko siya natapos. Hopefully magkaroon ng physical copy to. Tutuloy ko to. Utang ko to sa akin, no. Hindi ko mabili yung digital, mahal Kingdom Hearts 3, ito yon yung kanina. GTA 5 nung March, kaya kasama na tropa dyan. FF7 Rebirth, 8 hours. Tinamad ng konti, nadrag ng konti. Sinimula ng susunod na buwan, 28 hours nung May. Siguro ito na yung mga part na hype na ako kasi nirelease to, guys, di ba? Day 1, nag-day 1 ako dito, di ko nalaro agad. April? April ko pa siya na-addict. May. Ito, June, di ako naglaro nun June. Kapatid ko naglaro nito, Unpacking. July ulit, Rebirth, no? 24 hours. August, ito, nilaro ko na yung DLC ng The Lost
Lost Tides ba? Basta yung kay Libayatan. Ganda rin. Namiss ko si Clive talaga. Number 1, 16. September, eto na. Eto, medyo naglaylo ako ng edit dito kasi ginusto ko talagang laruin tong Infinite Wealth. 21 hours nung September, 56, pukin ang inang 56 hours kasama mga retry at papalevel up. Ewan ko. November, eto. Bago ako umalis papuntang Japan, tinapos ko yung Shadow of the Colossus at kung di ako nagkakamali, Dino Crisis din. Andito dapat yon, no? Ito na yung naghahanap ako ng mga maikling laro, mga tol. December, ito na. Sinabi ko kanina, kung saan ako na-hype lately, Hogwarts Legacy. Ayan na, may mga patunay yung kwento ko, mga tol, ha? Hindi basta buo ka na nalaro ko, no, ha? Dahil sa hype sa Universal Studios, no, sa Japan trip ko. Ganda talaga. Again, mahaba to. Feeling ko, hindi ko siya kailangan tapusin agad-agad. Enjoyin ko lang yung pagiging, wizard, no? Okay na yon. So, ko lang makapag-Avada Kedavra. Okay, sige, binentahan na naman ako. Okay. PS5, 400, baba, no? Baba. PS4, 88 hours. Sa PS4 ako naglaro ng Sea of Stars kasi ito yung time during the first 3 months nung oo. During the first 3 months hindi ako nakapaglaro kasi yung PS5 nasa kapatid ko. Nasa Etiba kasi siya, doon siya naglalaro. Pinahiram ko sa kanya yung PS5 bago siya umalis, no, kasi OFW 'yon. Ababa, Platinum Trophy, ano to? I think The Man Who Erased His Name. Nakalimutan ko isa. I think na-post ko naman. Basta nakalimutan ko isa. Dalawa lang platinum trophy ko. Hindi yung FF16 kasi ano lang yun eh. Anong tawag doon? DLC lang yun. Ano ba to? Ano yung isang plat ko? Pwede mo pindutin? Hindi. So, search ko na lang ng mabilis sa cellphone. Pero, take a trip. Ano yan? Wala. Okay. Social game, tanong-tanong lang ako, tinitignan ko lang kung sinong online. You earn, okay. What a year. Ayan, no. Per top game ko, mga tol, kahit di ko gusto, Infinite Wealth. Diba? Ito na, punta tayo sa second, second account. Close na natin to. Yan. Ito ay sa Singapore account ko. Ito mga tol, karugtong ng kwento ko sa inyo doon sa part na nakalaro ko yung mga tropa ko. Kasi sabay-sabay silang bumili ng PS5 nung nag-sale last December. Dito kami naglaro. Ito yung ginamit kong account kasi naka PS Plus pa ako that time. At di ko alam na yung Ghost of Tsushima Legends, kahit hindi ka naka PS Plus, pwede kang connect sa ibang player. So dito ako naglaro ng multiplayer talaga. Tingnan natin mga tol na. Power Wash Simulator. Syempre, di-download para subukan. Kasi nandun yung bike ni Cloud. Shit. Top 1 games, pare. Hindi ako magsasawang ikwento sa inyo na napakaganda ng Ghost of Tsushima. Both the multiplayer game and the single player story game, pare. Sobrang na-enjoy namin to magtotropa. Lalo yung Legends, mga tol. Na 100% ko yung Legends sa magkaibang account. Ay, hindi. Dito pala, sorry. Dito na 100% ko. Hindi ko lang mapakita dito yung trophy. Pero na 100% ko to, yung Legends tsaka yung isa pa. Dalawa kasi yung pang multiplayer niya. And then, dun sa main account ko, na platinum ko ito, plus the Iki Island Exploration. Basta lahat. Magkaibang account nga lang. Sayang nga, hindi ko na sa isang account lang. Ganda sana i-screenshot nun. Pero, hindi ako magsasawang sa inyo. Ibigda sa inyo itong Ghost of Tsushima, pare. Kung meron kayong tropa, naglalaro kayo, nasa 4 kayo, 2, 3. Sana 4. Pero kahit 2, laruin nyo yung Legends. One of the best multiplayer games sa console, pare. Sobrang solid yan. And, syempre, next game natin, ito naman ang kumain ng aking mobile gaming at console gaming.
na kahit wala ako sa bahay, nalalaro ko to mga tol, Zenless Zone Zero. Dito ako nakuha ni Hoyoverse kasi napaka-stylish ng mga karakter nila. Sarap gawa ng episode niyan mga tol. Kaya kong pahabain yan. Yung Zenless Zone Zero na yan, no? And dito kasi sa mga games ni Hoyoverse, dito pa lang ako sobrang natuwa talaga. Kasi para na siyang hindi Persona level, guys. Pero when it comes to the art style, the gameplay, at yung lore ng Zenless Zone Zero, napakaganda. Napakaganda talaga. So, hanggang ngayon, nilalaro ko siya mga tol. Gusto kong alam ko mahirap, pero gusto kong i-plot yung game dahil wala na akong magawa dun sa game, no? So, yun na lang yung i-look forward ko, ma-plot ko siya eventually para matigilan ko na siyang laruin. Yun na lang. No? Ito, Monster Hunter Rise yung next ko. Hindi namin siya natapos at ang hirap niyan laruin, so baka sa Wilds mag-PC ako. Nitpick ko lang dito, as a Kinsec Glaive user, hindi ako makapag-jump kasi ang liliit ng mga monster, not unlike sa Worlds na talagang intimidating siya, pare. Yun lang, yun yung main drive ko sa Rise, no? Maganda yung may counterpart na pali ko, yung pali ko, which is yung aso. Pero napakaliit ng mga monster, pare. At ang ganda ni Magdamalo. Magdamalo ba yon? Basta yung monster dyan. Watch Dogs Legion, tinry din namin ng multiplayer. Sobrang shitty ng multiplayer. Kasi pag natalo kayo, wala man lang reward. Pero for so far, na-enjoy naman namin. Na bad trip lang kami sa dulo. May money heist kasi na collab yan. And Payday, tinry din namin as multiplayer, no? Kaya napasok siya sa top 5. Next tayo. Sorry, may nag-chat lang, no? Adventure. Kasi nga, Ghost of Tsushima siguro to. Pero may Shadow of Colossus ang kit. Ay, hindi, sorry. O, tama. Si ano to? Sa Shadow of Colossus. Shadow of the Colossus. Okay, yan na. January. Ayun pala. Oo, mga tol, kasi nung nag-PS Plus ako, naglaro ako about PS4 and PS5 dun sa Legends. Kaya dun ako sa PS Plus na account ko naglaro, which is dito. Director's Cut, Payday 2, Director's Cut ulit. Hindi naglaro ng May and June, July, Zenless, August, Zenless, September, Zenless, October, Zenless, 2 oras na lang, medyo naumay siguro, November, Zenless, and December, 1 hour, 2 hours, yan. Ilang, pinasadahan ko lang, no? Ano pa? Wala na yan. Binentahan tayo ulit. Oh, grabe, 106 hours din, ano? Ayan, 81 hours of PS4 kasama Sea of... hindi kasama Sea of... 81 hours sa PS4 mga multiplayer, tapos 25 hours sa PS5. So, tinake advantage ko talaga yung PS4 kasi dalawa kami ng kapatid ko naglalaro. At syempre, walang platinum yan. 5 trophy lang. Ano pa ba? Take a trip. Ayan. O, yun. Tinry ko pa yung Mega Man. 50 trophy, naka 50 trophy ako sa Zenless. Hoy, Marvel Rivals, lumabas. Di pa napag-usapan niya, no? Isa yan sa mga magagandang game. Sana marami akong makalaro dito kasi malakas ang kutob ko. Ang laki ng potential nito maging Game of the Year or maging best multiplayer next year. Ang ganda ng pare ng execution at saka ng pagkaka-apply nila ng powers ng mga Marvel characters. Hindi ko pa masabi kung balance pero nag-enjoy ako so far. Ganda ng concept. Ano pa ba? Social stats. 10 campaigns. Okay. I think wala na to, no? Ayan. 20 games played 20, hours played 106. So not bad. Not bad, pare. Balik tayo sa podcast slide. Sorry, hindi yan. Ito pala. Yun mga tol, so going back yun yung mga naging wrap up ko and let me know mga tol kayo anong mga kumain ng oras nyo. Kung napansin nyo talaga gaya ng binanggit ko kanina, yung mga games na nalaro ko hindi yung mga latest, no? More on sa kung ano yung tinatawag sa akin ng katawan ko laruin at yung mga utang natin sa sarili natin na backlog gaya nun, Shadow of the Colossus.
laki ng impact ng game na yon na kailangan ko siyang malaro. Kasi I think di ko nabanggit pa sa inyo, pero for context, hindi ako nagka PS2. So napakarami kong games na hindi nalaro doon, pare, no? At isa na tong Shadow of the Colossus. Matagal na siyang libre sa PS Plus, pero for some reason hindi pa siya na-build up sa akin ng tama para laruin. Meron pa isa, yung Ico. Yung Last Guardian, di talaga siya nag ano sa akin, nag resonate sa akin, kaya hindi ko natuloy. Yung Shadow of the Colossus kasi binanggit na doon daw ata base yung Elden Ring at Zelda Breath of the Wild, kaya ang laki ng build up sa akin. Okay, which is make sense, pare. At ang ganda lang ng ano na yon, just a quick ano lang, no, feedback dun sa game na yon. Kahit ilabas mo yung story, mga tol, yung pag-iisipin ka nung laro kung paano ka makakalaban, wala masyadong power up system. Ganda. Wala masyadong nagsasalita. Talagang ano na, next Colossus na. Tapos excited ka palagi kung anong klaseng colossal yung ano mo, mga kalaban mo. Kasi yun lang yung gameplay. Nakakalaban ka lang ng dosing Colossus or Colossal Titan. Hindi Titan, Colossal. And then yun na. Yun na, para may main goal doon basta hindi ko na-spoil. Pero libre siya sa PS Plus, guys. Sana matry nyo para doon sa mga taong hindi pa nakakatry. Eto, pakita ko lang ng mabilis, mga tol, yung sinasabi ko sa inyo kanina sa Ghost of Tsushima. 100% yung sa ilaw. Yung Legends tsaka yung nasa baba. Rivalry and Master. Tas the rest dito 100% ko dun sa main account. Hindi lang yung New Game Plus. Hindi ko pa natakal yung New Game Plus. Next time na pag na-miss ko yung gameplay. Yun yung maikling wrap up ko ng mga games that we played this 2024. Yun yung maikling topic ko doon, mga tol. Di nga ata maikli, mag-iisang oras na tayo. Hindi pa ako nagko-close ng game, pero as we wrap up this episode, guys, as we close this episode, I'm about to go a little bit personal, no? Or I'm about to go personal. Kasi, mga tol, kahit konti lang yung nagawa nating podcast this year, alam nyo, I'm super proud on what we have achieved this year, lalo sa Hypergeek na branding. Binanggit ko sa inyo, lalo dun sa time skip episode, with me being transparent na napakarami nangyari within the year, mga tol. Pero dahil sa paglaki din ng page natin, I was able to maximize some opportunities as well. Hindi ako magiging ipokrito sa inyo, mga tol, na hindi ko hangad kumita dito sa pagko-content. Kasi isa siya sa mga driving factor ko kung bakit ko ginagawa to, mga tol. And syempre, with giving still yung quality na deserve ng mga tao, deserve nyo, no, na makuha pa din. Yung success na yun, mga tol, with that success na nakuha natin dito sa Hypergeek, hindi lang sa podcast, sa Hypergeek branding as a whole, sobrang nakakatuwa, pare, kasi it allowed us to work with some developers. It allowed us to work with some people that are behind the video games that we love. No? Pinakauna sa mga gusto kong banggitin, mga tol, lumapit sa atin, si PlayPark. Si PlayPark, kung hindi kayo pamilyar, ay sila yung dating e-games at Level Up Games, or sila yung mga tao behind Level Up Games and e-games before. Nag-merge yung dalawa na yon and they became PlayPark. And for some reason, as of now, they are an entity na sobrang active sa Pilipinas when it comes to MMOs, when it comes to mobile games, at nakita nila yung mga natatandaan series natin na storya. Yung Freestyle, yung Ragnarok, yung Ryan, and that made us possible to work with them. Nakapag-promote tayo ng games nila, and it also challenged me to promote some games din na hindi ko nalaro, na hindi ko pa nalalaro, gaya ng Immortal Kingdoms. Diba? Ano pa? May mga private server din na lumapit sa atin para magpa-promote ng game, which I'm thankful for, kasi although hindi ko nalaro yung ibang mga game na gusto nila i-promote, tinulungan nila ako to come up or to create that story na makakapag-produce ng nostalgia para dun sa mga talagang naglaro. Diba? Nagiging ano siya back and forth
when it comes to the community, me helping me build the story and them hearing the stories. Yun yung isa sa mga gusto ko na na-achieve natin throughout the year kasi hindi naging hinder yung kakulangan ko sa paglalaro para makuwento itong mga larong na to sa inyo, mga tol. As much as gusto ko maglaro, nawawalan ako ng oras. Ito rin ata yung issue ko noon last year, 'di ba? Ako nabanggit ko sa inyo, hindi ko rin nalaro yung ibang mga games na lumabas last year kasi kulang sa time, kasi nagko-content, kasi may day job. No? And kinailangan ko na siyang tanggapin sa sarili ko. Kaya hindi rin ako masyadong nagpapa-hype buy when it comes to video games kasi alam ko hindi ko rin siya malalaro. Hanggat kaya, I'm taking things one game at a time. Kung ano yung available, ano yung libre, ano yung may napahiram, yun yung nilalaro ko. Yun yung inuuna ko. At yun yung ginagawa ko ng storya para sa inyo. Para sa page, para sa content natin. Pag may event, tuloy, ratsyada. Yun yung natuwa ako this year, mga tol. And along with developers, video game developers and publishers, nilapitan na rin tayo ng mga gaming brands or tech brands rather, na sobrang nakakatuwa lang, pare. We have SteelSeries, we have Royal Clutch. Finally, pare, finally nagkaroon ng resulta yung matagal ko nang gusto na mangyari sa pagko-content natin, mga tol. And nilapitan din tayo ni Kabal to promote their game, which is I'm super happy as well kasi hindi ko lalaro yung Kabal, pero alam niyan, mga tol, yung Kabal na nagsara yung main server or yung pinaka-server nila for X number of years, nagbalik sila as a mobile game ngayon through Kabal Infinite Combo C. Isa lang yung developer nila at yung publisher, iba na, nag-iba yung publisher nila, no? Pero I'm super happy kasi, guys, ang mga kasabayan na kinukuha nung Kabal to promote, yung mga bigate na idol ko na rin sa industry. Sino? Sila Myrtle, 'di ba? si Charis nagpo-promote ng Kabal. Sino pa? Ang dami. So to be part of that industry or to be part of that pool of content creator to promote these games, sobrang happy ako, mga tol. So sobrang saya at salamat. Itatawid ko na dito kung saan ako sobrang saya. Nung nakita tayo ni Sega or ni Sega Asia, mga tol. Kasi just sa quick context lang, hindi tayo nakita ni Sega or hindi ako nilapitan ni Sega dahil sa mga content natin. Meron silang ginawang content creator program na makikita nyo sa page nila, kung saan they allowed content creators to promote their game, or parang content creator program nila na kung saan they will partner with content creators, na small content creators like us, to promote their game. And parang audition style siya, mga tol. So ang nangyari, nag-audition ako. I think kasama ko si DP1 dito. Part siya nung content creator program. Meron kasing part doon sa Google Sheet nila na kailangan mong sumagot na previous content about Sega games, RGG, Atlus, etc. At doon, mga tol, doon ako humataw. Doon ako humataw, kaya siguro nakita din nila na uy, okay tong content creator na to, kunin niya natin. Okay tong content creator na to, may podcast about The Man Who Erased His Name, may podcast about Yakuza, may podcast about Persona, may mga reels about Persona. Alam niyo yan, mga tol, nagtanim tayo ng napakaraming content. Tapos doon ang hingi ng resume yung developer o yung publisher. Putang ina, boom. Dinagsa ko sila ng Excel file. Feeling ko yun yung naging dahilan, yun yung naging paraan kung ba't ako nakuha. And now I am proud to say, guys, na part na ako ng program nila
to even be part of the Sega Atlas Festival na nangyari this December. First time may kumuha sa atin as a host, as a co-host. First time ko din mag-cosplay as Kazuma Kiryu. First time ever. Hindi si Kiryu yung nasa isip kong gagawin kong cosplay, kasi dapat si Miles Morales yon or si Spider-Man. Pero nangyari, no? It is what it is, pare. And napakasaya lang. Napakasaya lang, pare. Kasi bakit? Itong mga games si Sega, itong mga games na RGG, itong Yakuza, itong Persona, na-recommenda lang din to sa akin. Hindi to parte ng origin story ko, mga tol, pero gaya ng ganitong ginagawa natin na pagkikwentuhan, pagre-rekomendahan ng mga video games, nahahayaan natin unknowingly yung ibang mga tao makita yung ganda ng ibang mga laro na nalaro natin. Nahahayaan natin yung ibang mga tao makita yung ganda ng ibang laro at eventually masubukan yun. At magawa ng storya. No? Sobrang saya lang. Kasi tangina guys, Sega yun eh. Sega yun. No? And I'm nothing but happy and thankful sa lahat ng sumusuporta sa Hypergeek. Sa lahat ng mga nanonood sa Natatandaan series. Tangina naman. Sobrang laking achievement lang guys. And even before pansinin tayo ni Sega, even before pansinin tayo ng mga publishers na to, ginagawa na natin itong mga to. Pagpapapansin sa mga posts sa PlayStation Asia, pagpapapansin sa ibang mga devs na ano to? Yung paborito nating video games sa Square Enix, saan pa? So napakarami pang developers pare sa Bandai. And naging effective. Naging effective yung pagpapansin, yung kapal ng mukha ko, no? Na magpapansin. Naging effective siya, mga tol, kasi tinuloy-tuloy lang natin siyang gawin. Ginawan ko ng episode before yung wrap up natin ng season 1. Sabi ko, this year mas gigil pa. This year more pa. No, this year hindi tayo magsisettle. And ginawa ko siya, mga tol, out of frustration. It was out of frustration na dahil wala tayong nagagawa or hindi ba tayo masyadong nakaka-achieve na ibang mga bagay when it comes to content creation. Hindi ako nakontento doon sa tagumpay na nakuha ko last year, kaya mas inigihan natin this year. And thankfully may mga lumabas na resulta. Isa sa mga nabanggit ko din last year is sana magkaroon ako ng grupo ala Cool Pals na maging kasama ko sa ginagawa natin. Maging kasama ko sa ginagawa natin na ganito, kabatuhan, at eventually magkaroon ng grupo na maging sobrang lakas, na magkaroon ng representation yung PlayStation dito sa Pilipinas, pare. Through attending events, through making contents about events, sana napapakita ko sa ibang mga devs na tangina, may market pala tayo sa Pilipinas, puntahan kaya natin sila doon. Andun pala si Aloja andun pala yung ibang mga content creator, no, nung nagpunta sa Square Enix event. Gawin uli natin next year. I-release kaya natin doon yung third installment ng Final Fantasy 7. Magpapunta kaya tayo ng director doon, magpapunta kaya tayo ng voice actor doon. Mas maraming gaming event pa sana na mangyari, no? And hopefully in my own little ways, pare, makatulong ako na makita yung Pilipinas dito sa atin, sa ginagawa nila Bitoy, sa ginagawa nila Aloja, na makita na merong may market dito, at sana mas maging present pa sila dito. Kung meron akong gustong ilaban, kung meron akong tatawagin yung advocacy, yun is mas marami maging event, mas maraming maging movement yung gaming dito sa Pinas. Hindi lang when it comes to mobile games. Dito mismo sa PlayStation ko gusto. Kasi ito yung mga gusto ko talagang games na sinusuportahan. Gusto ko rin suportahan yung Riot Games kasi napaka-active nila sa atin when it comes to supporting content creators, supporting fans. Diba? Napaka-active ng Valorant at League of Legends dito. Sana yung ibang events din or yung ibang mga devs din, gayahin sila.
Sana yung ibang devs din gayahin yung Sega. 2025 pare. Napakaraming pang pwede mangyari. Hopefully. Hopefully. And magiging panibagong storya na naman yon sa atin next year. No? And maraming salamat mga tol. Hindi ko na nagawa ng episode yung Deadpool and Wolverine, yung Persona 4, yung Witcher 3 na wala na. Pumutok na yung lobo pare. Hindi ko na nagawan talaga kasi yung ginagawa ko lately, gaya ng gantong pagsasalita ko dito sa inyo, pinaikli ko yung kwento para magkasya sa isang TikTok video. Yung bare essence. Kasi yun na talaga yung labanan mga tol. Pero gusto ko din talaga magkwento ng ganito kahahaba. Kasi dito nalabas yung mga totoong sentimiento ko mga tol, no? So, we win some, we lose some. Marami akong nawalang gaming time dahil na nagresulta dito sa mga na-achieve natin, and this year mas nag-focus ako dun sa mga bagay na gusto ko talaga. Tumigil ako sa paghahunting ng tumigil ako sa paghahunting ng laruan, tumigil ako sa ibang mga bagay, at pinaglaanan ko ng oras yung sa tingin ko ay may value sa atin. May value sa akin bilang creator at may value sa akin bilang gamer. At isa na to doon, yung hyper geek na branding, pare. At kahit ganito yung nangyayari mga tol, gusto ko sabihin sa inyo na masaya akong pagod. Masaya akong gumigising araw-araw para gawin yung mga bagay na kailangan kong gawin, balansehin yung trabaho at itong ginagawa natin na kabilang trabaho, at gawin yung ibang mga bagay pa, at sa dulo laging kulang yung tulog, gigising ulit ng panibago, laban ulit pare. Masaya akong pagod at hindi ko na yun para gawing excuse sa iba na gawing yan guys, di ako nagagawa content kasi lagi akong maraming ginagawa. Hindi mga tol, masaya akong pagod kasi nabibigyan ko na ng oras yung mga kailangan kong bigyan ng oras at gusto kong bigyan ng oras, gaya ng paglalaro at ng pamilya, quality time at pahinga. Kahit kulang yung oras ng tulog ko pare, kino-consider kong pahinga minsan yung pag-aayos ng gamit, simpleng paglilinis ng bahay at simpleng paghiga. Kahit di ako masyado nakakapaglaro at nakakapanood ng anime. Apakasaya lang pare, no? At yun yung mantra ko, no? Maging masayang pagod. Kahit hindi ko man matuloy-tuloy yung podcast, mga tol, yung mga kwentong ganito, hindi ko kayo iiwan. No, kahit magkaroon tayo ng 2 oras na episode, gagawa ko ng ganito kasi dito ko nalalabas lahat ng walang filter. Dito ko nalalabas na kung saan alam ko yung makikinig at aabot dito sa dulo yung may mga pakialam. Yung may gusto lang talagang marinig. Yung ganitong panig ko, no? And more than the contents that we create, tataas at bababa, tutuloy lang tayo, pare. Kasi kahit wala itong clout, kahit wala tong laki ng following natin ngayon, ganito na yung ginagawa natin. So walang rason para tumigil. Maraming salamat ulit mga tol, at gusto ko lang kayong batiin ulit ng Happy Holidays. Merry Christmas mga tol, advance Happy New Year, and enjoy the rest of the week, the rest of the holidays. Ito pa pala, gusto ko ipakita sa inyo, aside sa Persona 3 Reload, hopefully matapos ko tong Astrobot at itong Stellar Blade syempre. And next nito, sana yung Persona 3 at wala na sanang maging abala. Alan Wake 2 pa pala, no? Yung Black Myth Wukong. Ayan, yung Black Myth Wukong, sana masimulan ko din siya. Kaya ko yung Stellar Blade, guys. So, ayun mo, Elden Ring. kaya ko. So, yung party shit, natutuwa ako, no? So, pili ko kaya ko rin yung Wukong. Yung DLC ng Elden Ring, next time na. Medyo mahal eh. Ila mga tol, ulit, maraming salamat. At kung umabot ka dito sa part na to mga tol, isa ka sa mga taong tinutukoy ko na walang sawang sumusuporta dito sa channel natin, dito sa page natin. And maraming salamat. Papa-activate ko palalo yung Discord. Hopefully makapaglaro tayo doon ng Fall Guys. Hindi ko pa rin natuloy hanggang ngayon, no? Kasi nagkabal tayo. Pero ila mga tol, maraming salamat.
mas gigil pa na 2026. Out na muna si Kuya Balls. In 3, 2, 1. Merry Christmas mga tol at Happy New Year! Let's go! Woo!